Discarding sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpag, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa ating programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ng ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas. Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at saka tagapanood dito sa Discarding Wise. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.370 MHz, 9.925 MHz, at 12.120 MHz. Napapakinggan din po tayo via live audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan hindi na muna tinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rate at tinasan din ng Central Bank ang inflation forecast nito sa 5.1% ngayong taon. Bukod dyan, tinaas ng S&P Global Ratings ang growth forecast ng Pilipinas para sa taong 2026 sa 5.8%. At sa ikalawang bahagi naman ng ating programang Discarding Wise, pag-uusapan natin ang mga scam. Paano malalaman ang mga scam at paano maiwasan ito? Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Hindi muna gagalawin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang 4.25% policy rate matapos nitong magpulong ng mas maaga kaysa nakatakdang petsa. Dahil sa kaguluhan sa Middle East, tumataas ang presyo ng langis at fertilizers, mga gastos na direktang nagpapamahal sa bilihin dito sa bansa. Sinabi ng BSP, hindi makakatulong ang pagtaas ng interest rate dahil supply-driven ang problema. At baka lalo pang bumagal ang ekonomiya kung maghihigpit sila ngayon. Bagamat inaasahang lalampas sa 4% ang inflation sa 2026, naniniwala ang BSP na babalik ito sa target range pagdating ng taong 2027. Sa madaling salita, steady muna ang interest rates habang bantay sarado ang BSP sa galaw ng presyo at sa epekto ng global crisis. Jonas, mas mainam bang mag-loan ngayon since mababa ang mga rates o maghintay sila ng posibleng pagtaas? Ngayon, talagang mas maganda ngayon umutang kasi mababa pa. Dahil talagang sa mga susunod na buwan, talagang makikita natin na biglang tataas ang interest rate. Pinapakita lang ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas ay pinapakita niya na talagang kailangan tingnan ng mabuti ang galaw ng inflation para makita natin kung gaano kalaki ang kailangan itaas para maibalik natin sa 2 to 4% yung inflation, no?
So kailangan may konting adjustments ang gagawin para magawa natin yan. So kumbaga ito ay isang hudyat na baka sa mga susunod na buwan magtataas siya ng interest rate. Oh. Posible ba magkaroon uli ng off-cycle meeting? Kasi dapat nakatakda yata yung meeting April 23 kung di ako nagkakamali. Kung lalala ang global crisis. Yung kanilang off-cycle ay isa ng paghahanda, ano? Siguro hindi muna sila magkakaroon ng off-cycle. Siguro kung mag-off-cycle yan, kung talagang lumala na talaga yung gera. But ito ay isang paghahanda, no, dahil pinapakita na nila na base sa mga galaw ng presyo ng langis, no, at mga nakukuha nating balita, mukhang hindi na tayo nandun sa parang mabilisan lang ang epekto o mabilisan lang tong gera. Kaya ang ginagawa natin ay parang kumbaga sinisigurado natin na talagang tayo ay nagkakaroon ng preparation, no? This is over preparing. Kaya medyo parang maarte ang dating natin kasi para maayo, kumbaga wala tayong disruption, ano? Ito, kung inaasahang lalampas sa 4% ang inflation ngayong taon, ano ang magiging trigger para magtaas ng rates? Ngayon, ang unang natin titingnan is talagang kung ano yung presyo ng langis, no? Pag lumampas tayo ng mga 120, 130 sa presyo ng langis, baka kailangan na kumilos ang Bangko Sentral, no? At pag lumampas ang ating inflation ng more than 4.5%, baka may unang hakbang na agad yan. Siguro baka Mayo pa lang magtaas sila, no? Tinataya ko ang March inflation mga 4.2%. Wow, naku, taas na. Medyo mataas na. Oo. Galing tayo sa 2.4%. Naku. Ano naman ang maaaring gawin kaya ng mga pamilya para protektahan ang budget nila laban sa pagtaas ng transport saka food costs? Okay. Ang talagang unang-una talaga nating kailangan gawin sa ating mga, ang tawag nito, sa ating mga kasambahay, ano? Kailangan pag-usapan natin ang pera. Kailangan pag-usapan natin paano tayo magtitipid. So unang-una, anong pwede nating gawin, no? Para tumatag tayo, number one, i-optimize natin yung paggamit natin ng sasakyan o pag-alis natin ng bahay, no? Either mag-carpool tayo, mag-public transport, at planuhin nating mabuti yung ating mga lakad. Para kumbaga hindi ka dahil may bibilhin ka lang sa tabi-tabi, alis ka tapos uwi ka. Kailangan ngayon pag umalis ka, o kunyari ngayon linggo dahil magsisimba ka o kailangan mo mag-grocery, 'di ba? Bibili ka ng gamot. So kumbaga tatahiin mo na 'yan na ito mga gagawin ko. Tapos pagkatapos nitong lahat, uwi na ako, 'di ba? Ngayon tanungin mo sa kasambahay mo, meron pa ba kayong gagawin, 'di ba? Para isang lakad lang ang dating, no? Pangalawa, kailangan medyo mag-imbak tayo ng konting pagkain, lalo na yung mga canned goods. Hindi natin alam kung magkakaroon ng disruption. Ito ay isang paghahanda lang naman. At least mga 2-3 week na supply para kumbaga medyo makakatipid tayo kung biglang magtaas. May balita na tayo na pwedeng may mga konting adjustment na nitong Abril. Kaya mainam na gawin yan, no? Yun. Ito nga, related yan, no? Related sa tanong na yan, no? Mananatiling walang taas presyo ang mga pangunahing bilihin hanggang Abril 16 matapos magkasundo ang Department of Trade and Industry, mga manufacturer at malalaking retailer sa isang pulong kahapon. Ayon sa DTI, sasaluhin muna ng mga kumpanya ang dagdag gastos sa logistics habang patuloy ang tensyon sa Middle East. Kabilang sa dumalo ang Alaska Milk, Century Pacific, Monde Nissin, Nestle, San Miguel Foods, Unilever, Universal Robina at ang Canned Sardines Association. Jonas, sa tingin mo, malakas ang itataas kaya sa mga presyo? Hindi kaya ito magdulot ng panic buying o hoarding?
Nako, yan ang dapat, yan ang ano, no? May dalawa pa sana akong isasabihin, pero dahil nga yan ang kinakatakot natin na baka biglang magtaasan ng presyo. Oo. Naiintindihan natin, no, bilang isang analyst, no, kaya hindi natin pwedeng pigilan sila na magtaas. Kasi pag nagtaas sila, baka bigla mas malaki. Di ba, ling pa konti-konti. Oo. Di ba? Kasi malaki nang tinaas ng diesel. No? Kaya kailangan, tulad ng sabi ko, na dapat medyo mag-imbak tayo ng 2 to 3 weeks. No? Na, tapos kailangan yung paggastos natin o pagluluto natin, kung pwede, isang beses lang tayo magluten, then init-init na lang. Di ba? Kailangan medyo magkaroon tayo ng konting disiplina dyan. Tapos, syempre, kailangan mag-iwan tayo ng konting cash sa bahay para mabuti yung may konti kang cash kung biglang magkaroon ng aberya yung mga digital platform, di ba? Mabuti meron tayong, kumbaga, alternative. Siyempre, yung pinakahuli, yun ang i-avoid natin, yung hoarding. Kasi hindi makakatulong yan, lalong magpapataas ng presyo ang hoarding. Kaya kung ano lang, dapat kung ano lang yung siguro hanggang 2 linggo lang na pamimili para lang sabihin na hindi na kayo balik-balik sa supermarket, eh makakatulong. Pero yung hoarding, yun ang hindi magandang gawin. Oo, malaking tulong rin yan. Kasi nga, syempre, kung every week ka na nag-grocery, di dagdag sa gastos rin yung sa pamasahe o sa krudo kung dala mo yung sasakyan. No? Oo, kaya kailangan talaga, yun ang mga kailangan nating gawin. Ano? Mag-budget tayo, anong mga kailangan. At kung hindi naman kaya sa yung 2 linggo, mag-a-adjust tayo ng ibang bagay. So kung baga, binibili ka ng shampoo ng 1 linggo, baka pwede sachet muna, di ba? Para lang ma-fit yung budget at hindi ka na balik ng balik. Kasi yan ang mga kailangan nating gawin ngayon para makita natin na nagsistick tayo sa ating budget at saka nakakatipid tayo, no? Ayan, ito pa. Itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang inflation forecast para sa 2026 at 2027 matapos nga itong off-cycle policy meeting dahil sa epekto nga ng tensyon sa Middle East at pagtaas ng presyo ng langis sa mundo. Inaasahan na ngayon ng BSP na aabot sa 5.1% ang inflation sa 2026 bago bumaba sa 3.8% sa 2027. Mas mataas kumpara sa dating pagtatayang 3.6% at 3.2%. Ayon sa BSP, bunga ito ng mas mataas na oil price assumptions at posibleng pagtaas sa pamasahe, kuryente at presyo ng fertilizers. Jonas, ibig sabihin nito, magtatagal sa 4% ang inflation hanggang bumaba ito sa 3.8% sa susunod na taon? Gaano kaya kabigat ito sa mga tao? Nako, kung maaalala mo yung 2022 nung pumutok ang Russia-Ukraine war, umabot ang ating inflation ng halos 8. Oh, okay. So ngayon, talagang nung panahon na yon, halos 7 beses nagtaas ang central bank ng interest rate para masugpo ang inflation. Tulad ng ating pag-uusap dati, papaalala lang natin sa mga tagapakinig at tagapanood, no? Ang interest rate, hindi niya ina-address yung inflation. Ang ina-address niya yung ginagawa nating mga mamamayan. Pag mataas ang interest rate, syempre, maa-attract ka maglagay ng pera sa bangko. It affects your choices. So ngayon, kaya yung iba, gagastos ba ako ng sobrang dami o itatago ko yung pera sa bangko? Diba? Kung negosyante ka naman, importante na meron kang liquidity. Kaya yung tanong mo kanina, pwede ba akong umutang? Opo, dapat po para sigurado po hindi mai-interrupt ang ating negosyo. Especially po pag mga SME. Importante po yung SME dahil yan ang, kumbaga yan ang nagbibigay ng trabaho sa grassroots, no? Sa pinaka mga LGU natin. So yan, malaking bagay yan. Kaya kailangan prepared sila. Malaki ang magiging epekto nito sa mga negosyo. Lalo-lalo na sa mga umaasa sa gasolina at mga imported na produkto. Mukhang hindi na talaga maiiwasan ang pagtaas ng presyo, no, Jonas?
talaga. Kaya kailangan talaga medyo mag-isip-isip tayo ng mga binibili natin. Kung pwede, sana ang bilhin natin yung local para hindi tayo lalong lumaki yung ating mga bills, no, na lalo na pa nag-i-import tayo ng mga bilihing imported, no. So kailangan suportahan natin ang mga lokal na produkto. Tama. Ayan. Bahagyang tinaas ng S&P Global Ratings ang growth forecast ng Pilipinas para sa 2026 sa 5.8% mula sa dating 5.7%. Ayon sa S&P, dahil ito sa unti-unting pagbangon ng investments at patuloy na lakas ng technology-related exports. Gayunpaman, mas mababa pa rin ang bagong projection kumpara sa target ng pamahalaan na 5 hanggang 6% na paglago sa 2026. Jonas, makakaapekto ba ang revised growth outlook sa magiging monetary policy stance ng BSP? Ito po isang magandang mga senyales yan, ano? Pero ngayon talagang hindi yan makakapagbago, pero isa pong senyales yan na nakikita ng mga observers, ng mga analysts na panlabas, ano? Nakikita nila mga ginagawa ng mga kumpanya dito at yung potential recovery nga dahil diyan sa yung paglakas ng AI, no, and digital industries, no? And dahil nga dito sa nangyayari ngayon, importante sa mga negosyante na gumamit ng digitalization, lalo na ngayon na may mga suggestions ng 4-day work day o 'di ba yung mga work from home, 'di ba, para makatipid. So ito'y magandang tulad ng pandemic, no, marami tayong magagawa para ma-improve yung business continuity plan ng mga kumpanya. So makakatulong ito para sa kanila. Ano kaya ang dapat bantayan sa susunod na inflation reports? Well, talagang titingnan natin ngayon yung mga impact sa transport kasi ang impact ng transportation halos 9%. Pero ang pagkain tulad ng rice, no, o bigas, ang impact sa atin yan halos malaki 9%. So, yung bigas alone, no. Ang food malaking component din yan, halos 40%. So, yung housing at saka yung mga utilities, isa pa yan. So, yan yung mga tatlo na dapat natin tingnan. No? So, para makita natin yung pag-akyat. Kasi, ang tulad nga ng sabi ko, ang piso na paghina ng ating pera, ang contribution lang yan 0.04% sa inflation. So, napakaliit. Pero, pag pinag-usapan natin ang langis, sa bawat 10 dolyar na itinaas niya, ang impact sa inflation 0.5%. Malaki. Medyo malaki. Ayan. So, bago tayo mag-break, inaasahang mas maliit ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa itong darating na linggo habang nagpapakita ng pagluwag sa tensyon sa Middle East. Sa isang abiso, sinabi na posibleng tumaas ang presyo ng diesel ng 11 pesos hanggang 12 pesos kada litro habang ang gasolina naman ay inaasahang may dagdag na hanggang 3 piso kada litro. Samantala, patuloy ang paghina ng piso na muling bumagsak sa bagong record low na 60 pesos and 55 centavos kada dolyar. Mas mababa ito kumpara sa 60 pesos and 30 centavos na closing rate noong Marso 23, senyales na nagpapatuloy na pag-igting ng global market pressures na nagpapahina sa local currency. Jonas, ano kaya ang nagtutulak sa piso para muling bumagsak sa bagong record low na 60 pesos and 55 centavos? Unang-una, parang nagbabago na ang pananaw ng buong mundo, ano, na hindi na ito panandali ang gera. At kahit man matapos ito ng maaga, dahil sa mga maraming mga energy facilities na natamaan, nasira, no? Hindi basta-basta na babalik yung supply ng langis. So it can take siguro 3 to 6 months bago talaga bumalik kasi magre-repair sila ng refinery. At pag nagbukas ng refinery, at least mahina ang 10 weeks bago mag-umpisa. So,
Kaya medyo magtatagal ang presyo ng langis above 100. Ngayon, kung talaga magkaroon pa lalo ng bakbakan at sumipa ng over 130, then talagang tuloy-tuloy yung paghina ng ating pera dahil lumalaki yung bayaran natin nagmamahal yung langis, nag-aangkat tayo. So, talagang nagkakaroon ng demand. So, natural nahihina talaga yung piso. Ngayon, kakabahan ka kung hindi humihina yung piso. Ibig sabihin, kumbaga parang dinidefend lang natin yung pera. So, ito talaga, nakikita natin na ito ang dahilan kung bakit lalong humihina ang piso. Sa iyong palagay, ano kaya maaaring gawin ng economic managers para mapigil ang pagbulusok ng piso? Iyan talaga medyo mahirap gawin yan kasi hindi lang naman yung Pilipinas ang may mga ganyang problema. Ngayon, isa sa mga pwedeng hakbang na gagawin nila ay pagtinaas ang interest rate. No? Pero ngayon, tulad nga ng sinabi ng Bangko Sentral, tinitingnan muna natin ano ang magiging inflation sa Marso. Pag medyo hindi naman ganong kalaki at sana 4.2 lang, no? Magandang sinyalis yan na baka kayang i-manage kahit medyo lumampas ng 4. Kaso may mga analyst na nakakakita na baka umabot ng mga 4.4, 4.5. So yun ang medyo dapat mga tingnan natin. Okay. Ayan. At magbabalik po ang Discarding Wise pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. At nagbabalik po ang ating programang Discarding Wise. Eto na, paano ba malalaman kung kung scam ang isang investment, Jonas? Okay, unang-una ang mga scam ngayon lalo na lahat naghahanap ng additional income. Marami ngayong maglalabasan na scam, Kaya tamang-tama ito ay isang practical na kumbaga tip para maintindihan mo. Ang ating action word ay fast, F-A-S-T. Mabilis, Unang-una, ang tanong lagi fixed or guaranteed, Sure na kita, walang lugi, guaranteed 10% monthly. Okay? Lahat ng investment may kaakibat na risk. Kaya pag ganyan agad ang mga narinig mo, ulitin ko, sure na kita, walang lugi, guaranteed 10% monthly, medyo kabahan ka. Kasi high returns means high risk. So it's too good to be true. Pag ang interest na binigay mas mataas na sa mga binibigay ng bangko, mag-isip ka na. Okay? So yan ang F, fixed o guaranteed. So tandaan natin yan. Yung susunod, A, authority. Okay? Meron bang mga license yan sa SEC? May mayor's permit. Diba? So sila yung kailangan yung SEC registration, may authority to solicit, maghingi ng pera, or tulad ng bangko, may authority sila na humingi ng deposito. Kasi yung iba dyan, registered corporation, pero hindi sila investment entities na nakakatanggap ng parang deposito.
So, always ask na merong secondary license ba ito to accept investments. Kaya yung A, authority. Yan. Okay. So, yung S, may sense of urgency. Pinipressure ka. Uy, Oh. san pa ano ito? Hanggang nitong linggo na lang. Oo. Last slot na yung i-offer ko sa'yo. O today na lang. Sayang naman ang opportunity. Pag ganyan yung mga sagot sa'yo na pinipressure ka, alam mo, ang legitimate na mga investment, pinagbibigyan ka ng oras para mag-isip o para magkaroon ng tinatawag na due diligence. Pwede mong ikumpara yung interest sa ibang bangko, di ba? O ibang kumpanya. So, ang importante dyan, pag may pressure, may danger. Yan. Correct. Tapos, yung huli, yung T, tamang explanation. Maganda ba yung pagka-explain sa'yo? Kaso pag sinabi, crypto robot yan, AI trading, o, di ba? Na hindi mo maintindihan, kabahan ka. So, ang importante, if hindi kayang ipaliwanag sa'yo ng simple, huwag pasukin. So, sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, ang keyword po ay fast. So, F, fixed, di ba? Or guaranteed returns. Mag-isip kayo, no? Ang rule po natin dyan, if returns are guaranteed and high, it's not an investment. Pangalawa, authority. Dapat merong authority po na nagbibigay ang SEC para magka-receive po ng investments. May mayor permit. Tapos yung S, pag pinressure kayo o yung sense of urgency, kailangan ngayon na kayo magbigay kasi isasarado na ito. So yan ang mga style nila. Pag may pressure, may danger. At kung hindi kayang i-explain, tamang explanation, mahirap po yan. Kaya sa mga ating mga tagapakinig tsaka tagapagsubaybay, pag natandaan nyo lang po, pagdating sa scam, fast. Fast as in layas na. Oo, takbo na. Huwag nyo na patulan. Oo. Yung mabalik tayo yung equity. Meron pang gusto mo pag-usapan yung sa Ngayon, equity? siguro sa susunod dahil patapos na tayo, yan yung isa na pwede nating tingnan. Ito yung pag-invest sa stock market. Kasi lalo na pag ang rule sa stock market, buy low, sell high. So kailan ka bibili? Dahil sa sobrang problema ngayon, humihina ang ating stock market, no? Ang stock market natin ngayon nasa 5,972. Nag-umpisa tayo ng taon, nagsarado tayo ng 6,072, no? So, above 6,000 ngayon bumaba na ulit. So ito ay isang magandang senyales sa mga bagong investor. Kumbaga parang ito magandang oportunidad na maglagak ng pera lalo na yung mga kabataan, no? Kahit na kumbaga kung ang isang Starbucks coffee mga 150 to 200, sa halagang 200 kaya mong i-invest yun, di ba? So para may kinabukasan ka, makakuha ka ng isang kumpanya na nagbibigay ng 6.5 to 7% na dividendo. So yung dividendo parang interest na binibigay ng kumpanya dahil naglagak ka bumili ka ng kanyang stock. Hindi lahat ng mga kumpanya nagbibigay niyan. So ito yung mga blue chips na merong dividendo. And kadalasan ito yung mga ginagamit mo na tulad ng Meralco, PLDT, Globe. Yan yung mga nagbibigay ng dividendo. So kung may pera sila, pwede nilang lagakan yung pera na yan, di ba? So, kumbaga, gumagamit ka ng internet, di ba? Habang marami nagsusubscribe sa internet, kung makita yung kumpanya, then yung kumpanya, binibigyan ka ng dividendo. So, yan ngayon yung pwede natin. So, siguro sa susunod nating episode, pag-usapan naman natin yung mga ibang klaseng stock. Meron yan, yung common at saka preferred. And then ano yung blue chip, ano yung red chip,
Pag-usapan natin yan. Ayan, kaya subaybayan nyo uli next week sa parehong oras. So, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.370 MHz, 9.925 MHz, at 12.120 MHz. Napapakinggan din tayo via live audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa mga gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo. Ako po si Jonas Ravelas. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo, Easter Sunday, sa kaparehong oras, dito sa Discarding Wise. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial and market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.